Mga kababayan, hindi lang po ito na-publicize ng maayos. Subalit noong May 6 to May 9, 4 na araw bago po magkaroon ng halalan noong May 12, nagkaroon po ng survey ang Pulse Asia, no? At ito po ay patungkol sa approval, trust, and confidence ng mga Pilipino sa mga iba't ibang political figures and political leaders, no, mga kababayan. At alam niyo ba kung sino ang nanguna, no? Retired at mga former at pati ang aktibo sa gobyerno, no? Sa ginawang survey ng Pulse Asia, patungkol po ito mga kababayan, sa acceptance, trust, approval, and confidence ng mga Pilipino sa leader na kanilang tinatanggap at tinatangkilik sa ating bansa. Included po yung mga retired o mga dating namuno sa ating pamahalaan at ang mga aktibo. Alam niyo po ba kung sinong nanguna? May mga kababayan dito sa Pulse Asia Survey, walang iba kundi si Tatay Digong Duterte. Si former President Rodrigo Duterte nakakuha po ng 63%, no, sa mga trust, approval, and confidence ng mga mamamayang Pilipino. Kaya pala, aligaga, talagang nag-worry ng todo, very anxious si Marcos na magkaroon ng gimmick, no, pati sa reconciliation, pati sa mass courtesy resignation, lahat na lang ay kanyang pinapatulan para magkaroon ng publicity and information gimmick and management para makabawi. Kasi alam pala nila na sa mga nakaraang survey, tuloy-tuloy po ang pag-angat ng pagtanggap at pagtangkilik ng taong bayan sa pamumuno ng mga Duterte. Wala naman pong kapasidad na magbayad ng survey si Sara Duterte o si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po kagaya nila Marcos at nila Martin Romualdez na sa sariling survey nila, bagsak at lugmok pa rin sila at ang mga Duterte ang mga tinatangkilik at kinikilala ng mamamayang Pilipino. Ibig ko pong sabihin, there are surveys na talagang sinadyang ikomisyon o punduhan mo. But even sa mga survey nila Brother Beethoven, Judea Tengkanyete, lugmok at gumagapang po ang approval and acceptance rating and approval rating nila Marcos at nila Romualdez. No? Maliban na lang doon sa talagang pinipilit nila na magpalabas ng survey para makapaglaro sa public opinion. Yung Okta sa yung Tanggeri, kadalasan po kinokomisyon yan at pinupunduhan ni Martin Romualdez, no? Ang mga survey na yan. Pero dito sa mga SWS, Pulse Asia, sa Publicos, at mga independent survey, and even yung mga kinokomisyon nila Marcos, like Lilo survey firm, namamayagpag pa rin po ang mga Duterte. Kaya nga, itong latest Pulse Asia survey na ginawa noong May 6 to May 9, 3 araw, sa buong Pilipinas, nananatili pong napakataas ng trust, approval, and confidence level na ibinibigay ng taong bayan para kay Pangulong Rodrigo Duterte in spite ng mga atake, paninira, at mga pagtatraidor o pagtataksil na ginawa laban sa kanya. At ipinatapon pa at illegal na napakulong sa Netherlands. 63% plus po ang approval rating, trust, and confidence level ng mga Pilipino kay former President Rodrigo Duterte kung ang pag-uusapan po ay ang pamumuno sa ating bansa. Okay. Si Sara Duterte ang pangalawa with at least 52% ang kanyang average. Mataas din po. Samantalang si Marcos po, kulilat, hindi pa umabot ng 37%. Malayo po siya kay Sara Duterte. Halos 20% ang lamang ni Vice President Sara Duterte. Ang pinakakulilat sa mga leaders na ito, walang iba kundi si Martin Romualdez. Umaabot lang po siya ng halos 16%. 16% kumpara kay Sara Duterte, 52%, so 3 beses na mas mataas pa rin at higit pa by 300% ang lamang ni Vice President Sara Duterte kay Martin Romualdez. At kasabay sa survey na ito na kung isagawa po ang presidential elections
sa kasalukuyan at mula noong naisagawa ang May 12, 2025 elections, alam nyo bang resulta mga kababayan? Umaabot po sa halos 40% ang trust and voting preference ng mga Pilipino kay Sara Duterte. Siguro kung makakatakbo pa at papayagan ng batas si Pangulong Rodrigo Duterte na makakapagtakbo bilang pangalawang termino niya sa pagkapangulo, if that is allowed by the Constitution, mananalo pa rin po si Rodrigo Duterte. Mantakin mo, hindi na siya presidente 3 taon na masobra o mahigit. Dinurog na, pinahiya na, inatake na, pinunduhan ang public PR operations para durugin ang kanyang political influence. And yet 63% ng mga Pilipino ang kanilang preference bilang pinuno ay ang standard ng isang Rodrigo Duterte. Mantakin nyo yan mga kababayan. Tinalo niya pang anak niya. Si Sara Duterte is only 52%. Ang pangatlo, si Marcos, hindi pa halos umabot sa 37% lang. No? Si Martin Romualdez ang pinakakulilat, 16% lang. Ang voters or people's preference na siya ang mamumuno sa ating bansa. Kaya pala, nagkaroon ng tinatawag na panic attack, quote and unquote, no? Or nagkaroon po ng panic mode state o panic mode si Marcos. Kaya bigla siya nag-announce. Knee-jerk ang tawag dyan. Hindi pinag-isipan, sa bagay, hindi naman siya kapabli pa o may kapasidad na mag-isip ng matino at matuwid. Kung si Bobby Tiglao pa, ang desisyon niya na magkaroon ng mass courtesy resignation sa kanyang gabinete at magkaroon ng reset and reboot of the bureaucracy is the most stupid decision that a president can do in the middle of his term. Sabi niya, either nasobrahan sa singhot o kaya kulang sa singhot. Loko din to si Bobby Tiglao ay. Kolumnista po yan ng The Manila Times at naging pinuno ng Presidential Management Staff sa panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at naging ambassador din po ito si Ginoong Bobby Tiglao. No? I know him personally. Pag nagkikita kami, okay din po ang aming interaction sapagkat naging pinuno ito ng Communist Party of the Philippines Manila Rizal Party Committee noong panahon ng mga bago or sa kasagsagan ng martial law. Nahuli ito at nakulong. At alam nyo ba ang asawa niyan? Edralin. Si Raquel Edralin, I think ay pinsan ng tatay ni Marcos Jr., ang asawa ni Bobby Tiglao, no? I think pinsan. Kasi Ferdinand Edralin Marcos ang tatay ni Bongbong Marcos, no? So mga kababayan, sinasabi ni Ambassador Bobby Tiglao sa kanyang column na ang desisyon sa pag-reboot at pag-reset sa kanyang bureaucracy sa kalagitnaan ng kanyang termino na ginawa ni Marcos is the most stupid decision that a president can do. Sapagkat it will take a year or two for a cabinet secretary to familiarize at kanyang paandarin ang kanyang ahensya kasama ang staffing at ang kanyang paglalarga ng projects and program synchronization. Hindi man yan automatic na parang i-computer mo at i-program mo and then enter, go na siya. So hindi pinag-isipan nga, di ba? Sabi ko nga, wala naman yatang kapasidad talaga mag-isip ng matuwid at matino. Kaya pala siya nagkaroon ng reboot, reset ng bureaucracy, mass courtesy resignation na pinagtawanan ng mga taong bayan dahil hindi niya rin kaya palang paalisin ang mga gabinete niya halos ni-retain man at ito pala ang dahilan. Dahil bago mag-eleksyon, lumabas pala itong survey ng Pulse Asia kung saan po namamayagpag pa rin ang mag-amang former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte.